Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong interview ng DZRX kay dating Ombudsman Samuel Martires tungkol sa pagdawit ni Ramil Madriaga sa kanyang pangalan. So, ang sentro ng kanyang is naglabas siya ng sama ng loob sa House of Representatives, specifically kay Chairperson Luis Tro. Sabi niya, dapat sana yung mga kongresista, binasa muna niya yung affidavit ni Madriaga at ang mga binabanggit doon na hindi naman related sa impeachment, hindi na pinabasa. Ang binasa lang sana yung may kinalaman sa grounds of impeachment. At sabi niya, ito si Luis Tro, diretsahan ko na lang. Dapat ganito ang ginawa niya. So binatikos niya. Naglabas siya ng sama ng loob sa mga kongresista, specifically Luis Tro. Pakinggan natin siya. Hinayaan ito. Hindi niya sana hinayaan ito dahil ang nangyayari ay sinira ni Madriaga ang integridad ng maraming tao nang wala namang ebidensya. At hindi naman ninyo kaabat-usap sa impeachment complaint. Wala naman. Katulad ng sinasabi niyang pinadalan ako ng pera o si Ryan kilala. Ano yun? Regalo o bribe? Walang sinasabi. Opo. Alam naman ng buong mga sa legal profession at kahit sa labas ng legal profession, sa mga pinagsilbihan kong husgado, mula nang ako'y RTC sa La Union, hanggang sa nagsandigan bayan ako, hanggang umabot ako ng Supreme Court. Siguro naman wala kayong nababalitaan na ako'y tumanggap ng isang boting Coca-Cola or isang Skyflakes in consideration of a case. Okay. So given that, Siguro naman wala kayong narinig na si Martires ay nanghihingi at tumatanggap. Opo. Hindi po, kontento po ako sa yung kahirapan ng buhay. Ang tingin ko lang dito sa nangyari ito, dito sa sinasabi ng House Committee on Justice, exploratory hearing, di ba? Para silang nagkakandak sila ng further clarificatory hearing. In legal parlance and among investigators, when you conduct a clarificatory hearing, you limit. Stop. Dala. So nagpatalastas lang. Sandali ha. Skipan. Yan. Filed before you. You limit your questions to the evidences that are on hand. You do not call other witnesses or gather other evidences that are not included in the complaint. For that would be already acting on behalf of or taking the gadgets for the complainant. Yung. So dito, sinong complainant kayo? Parang lumalabas dito, pagpatawad ako ng mga miyembro ng Committee on Justice. Kasi karamihan doon kilala ko. Karamihan doon ay nagkaroon ako ng ibig sabihin opisyal na trabaho sa kanila. Pagpatawad nila. Pero nangyari dito, parang ang nagiging complainant dito pagdating ng araw will become the Committee on Justice and not the ones who really filed that impeachment complaint against the Vice President. Okay. So, at least... Sa akin, itong nangyari na ginawa ni Madriaga, insulto ito sa aking kaibigan. So, sabi mo nga, kaibigang Henry, matagal taon na pinalagaan kong aking integridad. Matagal na taon na ako'y naghirap ng kahirapan. Ngayon nagtatamasa ako ng kahit papano ng fruits ng aking retirement. Sisirain mo pa yun? Iinsultuin mo pa ako? So, Justice, ano sa tingin ninyo, at marami na rin siguro ang nagtatanong, ano po ba ang motibo? Bakit idinawit ang inyong pangalan nitong si Ginoong Ramil Madriaga? Naku, kaibigan, kung alam ko lang kung anong motibo nila, hanggang ngayon hindi ko pa rin masagot.
Ang pabirong sagot ko na lang, siguro naiingit sila dahil guwapo ako sila. Ganun na lang, yung kasi, alam mo, Karen, pag ako'y nagalit, Mhm. sila'y tumatawa eh. Pag ako'y nagalit, di ba, tataas blood pressure ko. Correct. Samantalang itong mga tao, sinisiraan ako'y tumatawa ng tumatawa. So bakit hindi na rin ako tumawa? Kaya mamasyal ako na lang, di ba? Opo. Eh, sa katotohanan lang, kanina lang habang ako'y pauwi, naglalakad, biglang may kumano sa akin at nakipag-picture dahil sabi niya, alam nyo, isa ko sa mga tagahanga nyo, nakakataba ng puso yun. Dahil alam mo itong mga tao ito na sabi ko, yung pinagsilbihan kong mga, na wala akong ginawang kalukuhan sa buhay ko. Okay. Pero given nga po na inilutang na po ang inyong pangalan, ano po ba ang inyong magiging desisyon sakaling ipatawag naman po kayo sa House Committee on Justice? Kayo po ba ay willing na pumunta at magsalita? Well, why not? If you will seek for my opinion, ganun sinasabi ko. Sana itigil na nila yung sinasabi ng clarificatory hearing because it is resulting in a fishing expedition. Yun. And I think Chairperson Luis True understands what I'm talking about. A fishing expedition is not, kumbaga sa it's looked upon with disfavor kasi parang naghahagilat ka lang ng ebidensya para ibin mo isang tao. Opo. Ang nangyayari, sinisiraan mo naman yung ibang tao bago mo maabot yung iyong ma-attain yung iyong objective. Hindi naman maganda yun. Okay, Justice, ang parang pinalalabas po rito ay talagang si Ginoong Madriaga ay Hello guys, nako sa Mulugan na warehouse na mo para ipakita sa inyo So, sa pag-ani. Salamat itong interview na ito ng DZRH. At least maraming kinig sa paliwanag ni Ombudsman Martires. Isa rin ako sa tagahanga ng Ombudsman ito. Galing siya sa mahirap na pamilya. Nagsumikap kaya nakatapos ng abogasya. Tapos nakapasok sa judiciary on his own merits. Walang political backing whatsoever. Hanggang na-appoint siya na justice ng Supreme Court, walang backing. Hanggang na-appoint siya na ombudsman, walang backing. Hindi yung palakasan. Tapos ngayon, idadawit ni Madriaga. Kaya tama lang na maglabas siya ng sama ng loob sa mga kongresista kay Luis Tro na fishing expedition yung ginagawa, nakakasira sa integridad ng ibang tao. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ang among ginahatagan og giyero. So mag-atop na ni siya karon. So mao na niya ang iyang pag-aatopan. Ano niya ang gipa tukod nga iyang atopan.
O karon human na gyud sa pag-atop ang among nahatagan sa yero. Humana niya og atop iyang balay. Sa Ginoo sa nagtabang sa sin og nagtabang sa sin di palit ko atong atop bustot na duro na kayo so salamat kayo sa nagatag sin kay na is na nagid akong atop tanan di na ko mula kay akong sinapulian nagbag-o O so salamat kayo. salamat kayo